Ingat, Mama! Sigaw ni Kelly mula sa pinto ng classroom nito habang tumatakbo si Tiffany paalis. Kumaway muna siya sa anak. Saka mas pinabilis sa mga binti palabas na eskwelahan at sumampas sa kanyang kotse. Uuwi muna siya para magbihis at saka pupunta siya ng trabaho. Ang tawag sa kanya sa security agency nila ay the Iron Lady. Strikta sa kanilang mga kliyente at mas lalo naman pagdating sa mga masasamang loob. Isa siya sa mga tanyag na security specialist na kanilang tanggapan. At nitong taon lang siya nagbalik mula sa kanyang halos 8 taong pagkakawala. Hindi kasi siya komportable na iwan ang anak na si Kelly na mag-isa sa bahay habang maliit pa ito. Ngayon na nag-aaral na ang chikiting at kahit papaano'y nakakaintindi na, pwede niya na itong iwan sa bantay para naman mapunan ang kanyang pera sa bangko. Ubos na kasi ang kanyang ipon. Hot Mama! Where are you? Tanong ng kanyang boss na si Chantel sa isang tawag. Kaibigan niya rin ito, kaya naging madali sa kanya ang paghingi ng mahabang leave. Hindi kailanman nagdamot ang babaeng to sa kanya, kaya naman mataas ang paggalang niya rito. Tiningnan niya ang phone sa dashboard at asar na napangiti. Kahit ano pa itawag mo sa akin, hindi mapapawi ang inis ko sa pagpayag mo kay Lucas. Really, Chantal? Alam mo yun nakaraan namin, di ba? Calm down. You said it yourself. Nakaraan na ang nangyari sa'yo. Ba't ko tatanggihan ang request ng agency niya? I will not turn down any clients dahil ang gusto mo. Now, if you are uncomfortable, hahanap ako ng iba ipadadala doon. And I will find you another mark. Ganun lang yung kasimple. Anong say mo? Pahayag nito. Nakaramdam ng hiya si Tiffany. Well, nagtunog entitled lang naman siya sa ginawa niyang pagrereklamo. Pero sa totoo lang, nagulat siya sa kanyang pagkaka-assign kay Lucas Buencamino kahapon. Hindi niya inasahan na okay lang kay Chantel ang muling magpares sa kanya sa superstar na yon. Lalo pat last time na nagsama sila, para bang nagtama ang apoy at ang gasolina. Mabilis na nag-alab ang kanilang pagmamahalan. And Tiffany? She was dying for Lucas. Uhaw na uhaw siya sa atensyon ng lalaking yun at ang resulta, ipinagbuntis niya si Kelly. Samantalang nagpatuklaw naman si Lucas sa sarili nitong assistant. Sinungaling na nga wala pang taste. Maalat niyang pakli sa isipan. Bago muling ibinaling ang atensyon kay Chantel. Tama kasi. I'm being childish. Yaan mo na. Alam din naman nila na ako ang paparating ngayon. Magmumukha tayong masama kung papalitan mo ang ipadadala by the last minute. Thanks for this chance. And don't worry, nakamove on na ako. Nakahinga ng maluwag si Chantel sa kabilang linya. Well, that's good. Ayoko na, magkasamaan tayo ng loob. I know I was bad kasi hindi kita kanonsulta bago ko nilagay ang pangalan mo doon. But in my defense, love, this is work. Aasahan ko na magiging professional ka at hindi na mauulit ang nangyari dati. Yeah, see, I'm sorry. Trust me one last time. I already do, Tiffany. Tama na ang pagmamaneho habang nagsa-cellphone. Do better. Hinihintay ka na ng kliyente natin. Okay, sige. I gotta hang up, boss. Pinatay ni Tiffany ang tawag. Saka pinunasan ng pinagpapawisang noo. Hindi niya may paliwanag ang nadarama. Na-e-excite siya na ipakita kung gaano siya ka-ready ngayon pero at the same time, may takot sa kanyang puso. Ano kaya ang pinagbago ni Lucas sa ngayon? May problema raw ito sa isang obsessed stalker na fan at palala ng palala ang ginagawa ng taong yon. Kaya nandito si Tiffany, hindi lang para bantayan si Lucas, kundi lutasin din ang misteryo sa likod ng kaguluhang ito. If there's one thing she knows intimately well tungkol kay Lucas, napakayabang ng lalaking yon. Hindi na mawawala yon, kahit pa ibabad sa bleach o kaskasin ng sabon.
Mukhang magulo ang kanyang susunod na mga araw. Dumating siya sa penthouse ni Lucas pagka-eksaktong 10:00 ng umaga. Suot niya ang tweed na suit at tie, slacks at mabigat na sapatos. Bumukas sa elevator saktong papasok ang lalaki na kanyang magiging amo sa susunod na 5 buwan. Tiffany? Bulalas ni Lucas. Hindi ito tumuloy sa pagpasok kaya lumabas siya ng elevator at binati ito. Good morning, sir. My name is Tiffany Smith. Ako ang pinadala ng Atlas Security Agency upang bantayan ka. The man did not change much after 8 years. Nag-mature lang ang mukha nito ng konti, pero ang ngiti, ang tindig at galawan parehong-pareho pa rin. Once a cheater, always a cheater. Paalala niya sa sarili, bagong umiti ng pagkatamis-tamis. Natigilan naman si Lucas at sinipat siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Tiffany Smith? Dala mo pa rin ang apelido mo? Hindi ka pa ba kasal? O ayaw mo lang gamitin ang surname ng asawa mo? I think the focus of the conversation should be, ano ang problema kaya kayo nag-hire na magiging bantay niyo? Aroganting umiling si Lucas sa kanya. Hindi mo nga masagot ang tanong ko. Paano kita pagkakatiwalaan ng mga impormasyon tungkol sa buhay ko? I personally think kulang ka sa training. Teka lang kakausapin ko ang boss mo. Binunot nito ang cellphone mula sa bulsa kaya naalarma si Tiffany. Excuse me, wait! I'm not married. Tinignan ni Lucas ang telepono at marahang umiti. Wala pala ako number ng boss mo. Thanks for informing me that. Anyway, pumasok na tayo sa loob. Pag-usapan natin ang lahat ng detalye habang kumakain. Nagluto ang chef ko ng masarap na brunch. Nilingon ni Tiffany ang elevator sa likuran. Mukhang bababa ka kanina. Kung may kukunin ka, pwede kitang samahan. Nag-iwas ng tingin si Lucas sa kanamulsa. Di na kailangan, dumating na ang parcel ko. Okay? Sagot niya bago sinundan ng lalaki papasok sa tinutuluyan nito. Maraming nagbago sa bahay ni Lucas. Mas naging homey ang disenyo at hindi na gaya ng dati na para bang museum ang bahay dahil sa makalumang disenyo. Marami itong cute na stuffed toy sa paligid. Bagay na favorite ni Tiffany noon pa man. Max, you're done cooking, buddy? Untag ng lalaki sa personal chef nito. Yes, Sir Lucas. Mag-almusal na po kayo. Thank you. Naghanda ka rin ba ng pagkain mo? Yes, sir. Tinatapos ko lang po. Nakangiting sagot ng cook. Tahimik na nagmasid si Tiffany. Dati pa man, mabait na talaga si Lucas sa mga staff kaya hindi na bago sa kanya na makita ang pagiging thoughtful nito. Lalo na nung maging girlfriend siya nito. Nakakalunod ang bawat salita at yakap ni Lucas. It was easy to ignore the red flags, lalo na kapag hindi naman ito nagkukulang sa atensyon na ibinibigay nito sa kanya. Eat, sabi nito matapos siyang igiya papasok ng kusina. Nagpaliwanag si Lucas habang kumakain. The issue started a month ago. May nagpadala ng sulat sa bahay ng mga magulang ko. At first, binabaliwala lang namin. Kasi may mga tao talagang gusto mapalapit sa parents ko. The sender was a woman wrapped in a think padded jacket. Tapos nakasuot ng cap. May face mask pa. Hindi ininda sa mga magulang ko yon. Lalo na yung sulat na natanggap nila. But then, she moved on to the next target. Ito mismong bahay ko. Tumango siya at hinintay na matapos ito. Kumunot ang noon ni Lucas habang nagpapatuloy. May nagpapadala din na nakakadiring bagay sa akin but hindi ko in-expect na may pupuslit sa bahay ko. Magnanakaw ng underwear, tapos ipapadala sa akin na may gupit na at basa pa. It was disgusting, Tiffany. Nawalan siya ng ganang kumain dahil sa narinig, kaya mas pinili niyang mag-juice. Hindi kaya isa yun sa mga naging ex mo? Ikaw ba ang pumasok dito at nagdako ng brief ko? Tanong nito na may halong inis pa sa ekspresyon.
Lucas, hindi ako baliw. Ba't ko nanakawan underwear mo? Napairap siya sa kawalan. Nung kinalaman ko sa babaeng yun. Tinanong mo kung isa ba sa mga ex ko ang problema. Tiffany, ikaw ang pinakahuli kong naging ex. Kaya kung ikaw nga yun, dapat suntukin mo na lang ako di yun nanakot ka. Kumanot ang kanyang noo. 8 years na ang nakalipas ha. Nagbibiro ka ba? Naghiwalay sila ng lalaking to dahil sa pambababae. Kaya imposibleng hindi nasundan ng iba si Tiffany sa buhay nito. Mukhang di ka na updated sa akin. Masyado ka bang busy? I'm a huge star, kaya dapat alam mo. Patapos ang back-to-back taping ko, sunod-sunod na naging surgery ko para sa mata at tiyan. Napuruhan ng ilaw ang paningin ko. At dahil sa hectic tapings, nagkaproblema ang sikmura ko dahil nalilipasan na ako ng gutom madalas. Hindi napigilan ni Tiffany ang sarili. Ayos ka na ba ngayon? Nakarecover ka na ba? Tila lumiwanag ang mga mata ni Lucas at masaya itong tumango. Yes, I'm fine now. Ikaw, how are you? May nakuha ka bang maganda mula nung naghiwalay tayo? Dapat milyonarya ka na. You freaking left me over for nothing. Nabura ang kapayapaan sa puso niya. Humalukip-kip si Tiffany at sinabi, kung para sa'yo, wala lang yung ginawa mo. Dapat ka na magpa-check up sa psychiatrist. Hindi normal lang maging ganyan ka in denial, Lucas. Umirap lang ito sa kanya. Sabi mo naka-move on ka na, di ba? Oo naman. Inalala niya si Kelly at napangiti. I have someone now. Hindi ko siya ipagpapalit sa kahit sino. But you're mine in the next 5 months. Ano sabi mo? Ako ang amo mo. Sa susunod na 5 buwan. So ako mas importante ngayon. Mas importante? Natawa siya ng bahagya bago seryosong umiling at nagangat ng kilay. Lucas, this is not the first time I'm handling you. Alam mo na dapat ang mga bawal. May limitasyon ng bawat utos. Hindi mo pwedeng ipamasahe sa akin ang balikat mo o magpaluto kapag malayo tayo rito sa bahay gaya ng dati. Let's approach this in a very mature way. Napangisi ito sa kanya. Ayaw talaga kahit may bonus pa? Kung gusto mong mawala ako bago matapos ang kontrata, sige lang, subukan mo. Typical pa rin ang pagiging mayabang ng lalaking to. Sasagot na sana siya. Nang makita ang mukha ng cook na si Max, hawak nito ang isang plato at para bang hindi alam ang gagawin. Sir, ilalapag ko na po ba itong pancakes? Sinamaan ito ng tingin ni Lucas. Perfect timing, Max. Basta nandito si Tiffany. Doon ka muna sa loob. Inabot niya ang plato mula sa cook at ngumiti. No, dito lang siya. Si Max ang magiging witness ko kapag nagreklamo ako sa labor department. Mabilis na kumaripas si Max na tila ba ayaw madamay sa bangayan nila. Oh, so ngayon pala, may plano ka na magmatigas. Naging matabang ang smile ni Lucas. I just want to survive. Ayoko magkamali ulit. Dumukwang ang lalaki at nangalumbaba sa kamay. Admit it, na-miss mo ko. Pakiulit nga nung sinabi mo. Bilib talaga siya sa tigas ng anit ni Lucas. You heard me. 8 years na tapos, nagkasama tayo ulit bigla. I can tell iba yung tingin mo sa akin. May kakaibang spark. Spark pa ka mo. Lucas, hindi sa'yo yung nakikita mo sa mga mata ko. Galit yan, kaya nag-spark. Same thing. Mahangin itong sabi. Never, no? Hindi yun same thing. Yung spark na meron ako, gustong magsimula ng apoy para tupukin yung ego mong nag-uumapaw. We are at the same breakfast table, Tiffany. May pagkain. Fine, pag-usapan na lang natin yung stalker mo para matapos na. Sumandal si Lucas sa silya at umastang parang hari. Alright, bago yan I have house rules. Maraming tao ang pabalik-balik dito dahil sa trabaho ko. Kaya makikita ka nila, so I will expect you to follow what I say. Napahawak siya sa sentido, habang ito naman nagbibilang ng daliri sa kamay. Number 1, bawal ka lumabas ng bahay na to na hindi mo ako kasama.
We will be together unless uuwi ka. Kung ganon, kailangan mo magpaalam. Lucas, ako ang bodyguard mo. Ako dapat ang magdidikta kung saan ka pupunta at kung safe ba. Nagpatuloy ito na para bang hindi siya naririnig. Rule number 2, bawal ka magsuot ng kahit anong masyadong revealing. The stalker might get ideas, alam mo na. Yung stalker ba ang tinutukoy mo yung sarili mo? Napaubo si Lucas pero umiling lang ito. Rule number 3, No, my turn. Ibinagsak niya ang kubyertos at tinignan ito sa mata. Rule number 1, walang makulit habang nagtatrabaho ako. Rule number 2, bawal mo akong tawagin ng kung anumang nickname na maisip mo. Rule number 3, huwag mong gawing excuse ang trabaho para makipag-flirt sa akin. Tila hirap si Lucas sa tanggapin ang sinabi niya. Pwede siguro yung 1 and 2 pero yung 3? Medyo mahirap kasi nakadepende yun sa'yo. Paano kung sinasadya mo talaga tapos pumatol ako? Magiging kasalanan ko pa. Tumayo siya at pinatunog ang kamao. Max, may available ba kayong duct tape? Para matahimik tong amo mo? Sumilip si Max sa kanila. Nasa isang drawer ng kitchen, ma'am. Kukunin ko na po ba? Napalingon si Lucas sa cook at napailing. My personal chef is a traitor. Lihim na napangiti si Tiffany. Mukhang hindi naman seryoso si Lucas at dinadaan lang dito sa biro ang usapan. Hindi niya na lang didibdibin ang kalokohan ito. Dahil casual ito sa kanya ngayon, baka nga baliwala lang din sa lalaki ang kanilang pinagdaanan noon. May bahagi man sa puso niya ang naiilang sa katotohanan yon. Nilunok niya na lamang kesa masaktan sa walang kwentang bagay. Pagsapit ng hapon, sinuri niya ang CCTV footage ng naturang stalker at pagkatapos ay tiningnan ang security measures na nakapaligid sa buong penthouse. Nasa sala siya ng bahay at sinusuri ang mga abubot na nasa altar. Nag-aalala siya na baka may nakatagong kamera sa bahay, lalo pat nakapasok ang babaeng yun dito. Bakit mo ako sinusundan? Tanong niya. Hindi niya kailangan lingunin ang kanyang amo dahil nasa likuran niya na ito. At kuryosong tinitignan ang kanyang ginagawa. Baka bored ka. Gusto ko may kasama ka and you should be happy. Mahal ang talent fee ko. Namulsa ito sa kaumiling. Did you find something? Lucas, being bored is never my problem. Ang problema ko ngayon is paano ko makukumbinsi ang sarili ko na huwag kang ihulog sa bintana. Ang sweet mo talaga. Grabe na miss ko to. The sweetness is laced with poison. Banta niya kahit pa napapangiti. Tinignan lamang siya ni Lucas habang dahan-dahan itong umaatras palayo. Napapailing na lang si Tiffany. Old habits die hard nga talaga siguro. Nahihirapan siyang kumbinsihin ng sarili na huwag patulan ang lalaking to. Kinagabihan naman, tinapos niya ang pag-aasikaso ng schedule ni Lucas sa buong linggo bago umalis. Kunwari naman ito nagbabasa ng script pero panay silip sa kanyang pwesto. What? Parang gusto mo sapakin yung keyboard. Nagangat siya ng kilay. I don't know, Lucas. Baka dahil gusto ko na umuwi kasi 7:00 na? You're funny when you're mad. Ang aga pa uwi ka na. Dati naman naabot tayo ng madaling araw sa labas. Dati yon, kasi I'm 8 years younger. Ngayon di na ako ganun kabata. Ikaw ba? Di ka ba tumatanda kaya hanggang ngayon isip bata ka pa rin? Menopausal ka na ba? Kaya ang init-init ng dugo mo sa akin. That's too bad. Maangas nitong sabi. Wow, as if. May puti ka na rin buhok, Lucas, no? I can see it from here. Hindi ka na fresh guy na ini-imagine mo. Napangiwi ito sa kanyang sinabi at behave na umupo. Hindi tuloy mapawi ang ngiti ni Tiffany, kahit pa nung pauwi na siya. Deserve ni Lucas ang ma-real talk para hindi sumobra ang pagiging mahangin nito. Nagpasya siya na babarahin lang ito kapag nagpapapansin. Mapapagod din ang lalaking ito at maghahanap na ibang target. Kinabukasan, ang sunod na inasikaso ni Tiffany, ang cellphone ni Lucas.
Kinakalikot niya ito para tignan kung may naka-install bang tracker o monitor. Sinilip niya rin ang messages, gallery, at miski social media ng lalaki at napansin. Wala itong pinopormahang babae ngayon. Hindi ito nagre-reply sa invites ng mga kababaihan. Model o kapwa-artista. Scene zoned lang pagdating kay Lucas. Lumipat din siya sa ibang lugar ng bahay. Nagpaikot-ikot siya sa hallway na parang sundalo. Maya-maya pa, lumabas si Lucas na magulo ang buhok at may hawak na kape. Relax, ako dapat binabantayan mo ditong bahay. Para mas takot ka pang manakawan sa kalakad mo dyan. Kagigising mo lang ah. Imbis na maghanda, hinanap mo ako agad. I'm doing my job here, Lucas. Mag-ready ka na sa loob. Tila na-offend ito sa kanya at nakangusong umalis. Nag-init ang tenga ni Tiffany at may konting saya na namukadkad sa kanyang dibdib. Dati kasi, ganito rin kaklingi si Lucas nung sila pa. Hinahanap siya nito agad pagkagising. Kalaunan, maaga silang dumating sa network studio. Puno ng tao ang building, nariyan ang crew, makeup artist, at iilang fans sa labas. Pagpasok sa dressing room, sinubukang isara ni Lucas ang pinto pero tinulak niya ito paatras at nakiupo sa loob. Napangiwi si Lucas. Seryoso? Hindi ako pwedeng magbihis na mag-isa? Protocol. Habang nagbibihis ka, naghahanap ako ng camera dito sa loob. Gusto mo makasave ng time, di ba? Baka isipin ng management, couple tayo. Masaya itong sumilip sa labas at nadismaya na makitang busy ang lahat sa ginagawa. Wala man lang ba magtatanong? Napahawak si Tiffany sa ulo at tamad itong hinila papasok. Magbihis ka na nga. Isang commercial shoot ang kanyang nasaksihan maya-maya pa. May script na kailangan sundin si Lucas habang humihigop ng kape. Nakaupo si Tiffany sa isang sulok at nakatutok ang tingin sa pintuan. Kahit sinong crew ang pumasok doon, sinusundan niya ng tingin na parang motion-sensitive na CCTV. Nilapitan siya ni Lucas at namulsa ito. Mas nakakatakot ka pa sa direktor, Tiffany. Good. That's my charm. Gustong-gusto mo yung pinapahirapan ko, remember? Naningkit ang mga mata ng lalaki at hindi ito nagsalita. Ilang segundo siya nitong tinitigan bago umalis, nang nakatago ang kamay sa likod. Natawa siya ng tuluyan. Dahil ganitong-ganito si Lucas tuwing speechless. Marami pa silang napuntahang lugar bago isa-isang natapos ang ilan sa mga agenda ni Lucas ngayon. Pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho, bumagsak silang pareho sa sofa. Tinanggal ni Tiffany ang necktie. Inumpisahan niya ang pagre-review ng footage sa monitor ng penthouse habang wala sila. Samantalang ang lalaki naman, nakamasid lang sa ginagawa niya hanggang makatulog ito. Nakita niya sa wakas ang babaeng stalker. Nakasuot ito ng uniform para sa mga staff nitong building. Pilit nitong pinipindot ang digital lock ng pinto bago tumingala sa CCTV. Nakamask ito at may suot pang glasses. Nakaramdam siya ng inis. Pinagmasdan ni Tiffany ang mukha ni Lucas at wala sa sariling napatulala. Kahit maganda ang estado nito sa buhay ngayon, may wala sa buhay nito na hindi napupunan ng trabaho. Ba't kaya hindi pa siya nagsisettle down? Dati naman pangarap niya yun sa buhay. Sabi niya sa sarili, kung may pamilya na ito, baka mabawasan din ang nag-iilusyon nitong fans. Makaraan ng ilang araw, naging special guest sa book launch ng isang kilalang manunulat si Lucas. May press, fans, at libreng pakain sa isang social na hotel ballroom. Kasama syempre si Tiffany para sa araw na to. Nakasuot siya ng casual chic dress. Hindi na nagpakita ulit admirer mo. Last na yun sa penthouse last time, anong plano mo? Untag niya kay Lucas habang wala itong ginagawa. Tinitigan lang nito ang cellphone bago kalmadong umiti. So, time for Plan G. Plan G? Pagkatapos ng Plan A, B muna. Lucas, learn your alphabet. Naging matabang ang ekspresyon nito. G is for girlfriend.
Sigurado kung lalantad ang babaeng yan, oras na magka-girlfriend ako. Hindi niya maitatanggi na baka nga tama yon. Nababasa niya ang kilos ng stalker ni Lucas at base sa nakikita niya, possessive ito pagdating sa iniidolo. Okay, so sino gusto mong pakausapan dito? Mayabang itong umiti. Ba't ako makikiusap sa iba kung nandito ka na? We're going to soft launch our relationship. Para walang magdududa. Hindi niya ito matignan sa mata. Sige, kahit ngayon lang. Habang nakaupo si Lucas sa meet and greet table para mag-sign ng iilang album, nakatayo si Tiffany sa tabi at nagbabantay. Kahit kinapkapan na ng security ang mga fan nito, hindi niya naman basta-basta mahuhulaan kung bigla na lang silang lulundag at kakalmutin ang mukha ni Lucas. Kuya Lucas, sino po siya? Tanong ng isang dalaga habang nagpapapicture sa lalaki. Nakatingin ito sa kanya na para bang naiinis dahil hindi nito solo ang moment kasama ang idol. She's Tiffany. Kung magkakaroon ng adaptation ng love story ni Miss Jazz at ako ang mapipiling may lead, gusto ko siya ang partner ko. Bumagsak ang panga ng dalaga samantalang si Tiffany naman, halos hindi makakurap. Ito na ba ang soft launch na sinasabi ni Lucas? Dapat gumamit na lang ito ng megaphone. Kung ganon, papicture na rin ako sa'yo, ma'am. Sabi ng fan pagbaling sa kanya. Umiling siya dahil inaalala niya si Kelly. Baka makilala siya ng mga fans ng lalaking to at dumugin maging ang anak niya. Bumusangot ang babae pero si Lucas natawa na lang. Nang magkaroon ng sayawan at games, mas naging alerto si Tiffany. May isang fan na masyadong malapit kay Lucas at humawak na sa braso nito. Bago pa ito makalapit, biglang inikot ni Tiffany si Lucas paharap sa kanya. Wala man lang kamalay-malay ang lalaki. Nakuha pa nito hawakan ng kanyang bewang at humarap sa kamera. Alright, smile Tiffany. Tinignan niya ito. Anong ginagawa mo? Hinilam mo ako. I thought you wanted a picture with me. Napatingin siya sa audience. Lahat ay nakatutok at may mga nagla-live video pa. Mahirap aninagin kung sino kaya sa napakaraming tao rito ang stalker ni Lucas. Nung magpahinga ang lalaki sa isang silid, kinausap niya ito. Sa tingin ko nandito siya. Imposible namang hindi siya pupunta. Baka nga nakamayan mo pa yun kanina. I think we did a good job. Napasaya ko ang mga fans. Nakakagulat nga eh. Hindi sila umiyak gaya ng dati. When I was younger, kahit may kamayan na akong babae, nababash dahil sa pagiging possessive nila. Ngayon it's like, hinihintay nila na mag-settle down ako. Ba't parang wala kang pake sa stalker mo? Di ka ba nag-aalala na baka may gawin siyang masama? I'm single, Tiffany. Secured na ang mga magulang ko. At wala akong aalalahanin kundi sarili ko. That stalker is nothing to me. Pinilit na ako ng agency na mag-hire ng security personnel para makampante sila kahit papano. Napailing siya. So hindi naman pala ako kailangan dito. I need you. Tumayo si Lucas at pinagpagampants. Kung di kita kailangan, di sana hindi na tayo nagkakausap ng ganito. I would have ordered you to stay outside. Hindi nagpapahinga ako rito kasama ka. Matanda na tayo pareho, Tiffany. Alam mo na dapat ay ibig kong sabihin. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Mabilis siyang nagpaalam. Diyan ka lang. Sabay na tayo lumabas, magbabanyo lang ako. Pagpasok sa CR, hinilamusan niya ang muka at wala sa sariling tiningnan ng pinto. Iniisip niya kung ano kaya nasa utak ni Lucas ngayon. Ba't ito nagsasalita ng ganon? Higit sa lahat, bakit siya naapektuhan? Noong magpunta sila ng parking lot para umuwi na, saglit siyang inipit ni Lucas sa pagitan ng mga braso at pader. Tinignan siya nito ng maigi, kaya napigilan ni Tiffany ang paghinga. Dumukwang ang lalaki at akmang hahalik sa kanyang labi. Lucas, wait. Lumingon ka sa kanan. May babae sa kaliwa. Is she familiar to you? Sumilip siya sa direksyong tinuro nito at agad nakilala ang suot ng stalker. Mabilis niyang tinulak palayo si Lucas at hinabol ang babae.
Nagulat siya nung pigilan ng lalaki ang kanyang kamay. Dito ka lang. Just call the police. Lucas, ano ba? Ako ang bantay mo, trabaho kong hulihin yon. Tinipon nito ang kanyang kamay at pinapirmi siya sa isang lugar. Namumutla si Lucas. Baka may dala siyang patalim o baril, Tiffany. You can't go. Natigilan siya na makita ang takot sa mga mata nito. Kala ko ba wala kang paki sa stalker mo? Na yung sarili mo lang dapat inaalala mo, di ba? Ba't ka nag-aalala para sa akin ngayon? Can you stop being so sarcastic with me? Kailangan ko pa bang sabihin kung bakit? Well, Tiffany, I know you. Naging tayo dati, okay? Kaya kahit ayaw mo na sa akin ngayon at hindi maganda paghihiwalay natin dati, ayoko na mapahama ka. Do you get it now? Pahayag nito sabay sabunot sa sariling buhok. Just call the damn police or anyone that can help. Napayuko si Tiffany. Umuwi na tayo, kakausapin ko si Chantel. Titignan ko muna yung kotse. Baka kasi may ginawa yung babaeng yun doon. I'm right here. Baka may tulong ako. Marahan siyang tumango at pinakalma to. Alam ko, wala mangyayaring masama. Naaawa si Tiffany kay Lucas. Kahit nagkukunwari itong matapang, ang totoo naman, natatakot din ito sa babaeng yon. Matagal kumilos sa mga otoridad, lalo pat wala namang nasasaktan na stalker na yon. Siya na ang dapat ikilos, kailangan niya itong mahuli agad. Dumaan pa ang ilang linggo na parang walang kakaibang nangyayari. Alam ni Tiffany na naglaylaw ang babae dahil nakita nila ito sa personal na nakaraan. Gayunpaman, pinagdoble niya ang pagiging alerto. Hindi naman nasayang ang pagod niya dahil nung araw na nag-perform si Lucas sa isang mall show, may nakita siyang babae na umaaligid sa silid kung saan nila nilagay ang mga pribadong gamit. Nilapitan niya ito at na magkaharap sila, para bang may malamig na tumama sa sikmura ni Tiffany. Ang babaeng ito lang naman ang dating personal assistant ni Lucas. Stella, bati niya. Lumingon ito at bahagyang itinago ang jacket sa likuran. O Tiffany, nandito lang ako para kausapin si Lucas kaso mukhang wala siya ngayon. Maybe some other time, bye. Pinigilan niya ito at hinablot ang padded jacket na dala niya. Pati mo sinuot? Sinisita ka ba ng mga security guard na nagkalat dito sa mall? Dapat lang. Stalking is the lowest form of admiration. Huwag ka nang mag-eskandalo, Tiffany. Kaya ka niloko ni Lucas eh. Masyado kang sensitive. Ano ngayon kung bidala akong jacket? This does not prove anything. Hindi ka judge para sentensyahan ako. Now you'll have to excuse me. May importante pa akong gagawin. Nakita niya ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon nito, kaya agad siyang lumundag. Nanlaban si Stella pero dahil mas malakas siya at may training pa, mabilis niyang napahiga ang babae sa sahig. Habang abala si Lucas sa pagpapasaya ng fans. Nakarating na si Tiffany sa maliit na conference room ng mall kasama ang dalawang guard at si Stella. Ayaw niyang abalahin ng lalaki sa pagpaperform. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ng babaeng to na makita ulit si Lucas. Hindi ako kriminal. Pagmamatigas si Stella habang nakaupo. Hindi ka rin inosente. Alam mo ba kung anong klaseng stress ang dinulot mo sa kanya, ha? Ako na magsasabi sa'yo. Lahat ng pinadala mong regalo, ako mismo ang nagsunog at nagtapon doon. You're such a witch? Alam ko naman na nagkakaganito ka kasi akong pinili ni Lucas dati. Well, Tiffany, pasensya ka na lang. Mas kamahal-mahal ako. Umiling na lamang siya at walang ganang umirap. Pinilit niya si Stella na ipakita ang password ng cellphone at ibigay sa security staff ng mall ang ebidensya. Kinalkal ng mga ito ang laman ng telepono. Habang si Tiffany nandidiring tumingin sa babae. Delusional woman? Kung totoong mahal ka niya, hindi ka magkakaganito ngayon. Noon pa man pathetic ka na talaga. Just a substitute kapag wala ang original. Masaya ka na sa ganon? My God, Stella. That's a mindset of a low life. Hindi nakaimik si Stella pero mukhang iiyak na ito. Walang picture si Mr. Lucas sa phone na to. Mismo ka nagkamali ka ng dinampot. Untag ng isang gwardya. Natulala si Tiffany. Imposible. Nakamasa ang babae sa video.
Tas base sa sinabi mo, obsessed siya kay Sir Lucas. Pero wala kahit isang larawan dito. Wala ring text o notes. Pakawalan mo na si ma'am, baka tayo pa mabaliktad. Malumanay nang umiti si Stella. Don't worry po. I will not press any charges. Tiffany pakinggan mo sila, huwag ka maging bitter sa nakaraan natin. At hanggang ngayon, pag-initan ako. Dahil lang sa nangyari sa amin ni Lucas dati. That's so wrong and unfair. Nagtagis ang bagang ni Tiffany sa inis. Alam niyang si Stella ang stalker na yon. Nakikita niya ang pagkakahawig ng mukha nila. At may namagitan sa dalawa noon, hindi siya pwedeng magkamali. Pagkatapos ng show, sinalubong ni Tiffany si Lucas. Niyakap siya nito sa kabila ng pagod. Hello to you. May sasabihin ako. Nagtaas ng kilay si Lucas. May kinuha ba yung stalker sa gamit ko? Nagpakita ba siya ngayon? Si Stella ang babaeng ng stalk sa'yo. Tila hindi makapaniwala si Lucas. Stella? As in yung dating assistant ko, Stella Flores. Oo. Nasaan siya ngayon? Napayuko si Tiffany habang kinukwento ang nangyari. Hindi niya matingnan si Lucas sa mga mata. Kapag hindi ito naniwala sa kanya, hindi niya na alam kung anong gagawin. So, kailangan ko malaman kung ba't hindi mo na siya assistant ngayon. Nag-break ba kayo o... Umiling si Lucas at maarting umiling talaga. Excuse me? I have a taste. Pinatanggal ko siya kasi nahuli ko siyang nagdinakaw ng mga alahas sa jewelry box ko. 2 of my expensive watches, nawala dahil sa kanya. Hindi na naibalik. Napairap si Tiffany nang sabihin nitong I have a taste. Nakita niya kasi mismo, dati, na pinaibabawan ni Stella si Lucas sa sofa at mukhang nagbe-makeout sila. Ang paalam ni Lucas matutulog ito pero ang nangyari, may kababalaghan pa lang naganap. Hindi man lang lumingon sa kanya si Lucas mula sa pagkakahiga noon at tinawanan lang siya ni Stella habang gumigiling ito. Nakasuot pa naman sila ng damit pero hindi masikmura ni Tiffany ang nakita. She broke it off with him. At ang tanging sinabi lang ni Lucas, masyado raw siyang sensitive. Masyado siyang dramatic. Tumikim siya at yumuko para itago ang luha sa mga mata. So ba't di mo siya pinakulong? Stealing is a punishable crime. Sinabi ng agency ko na wag na. May malaking movie kami pinopromote that time. Ayaw nila na isipin ng mga tao na wala akong utang na loob kay Stella. They want my image to be clean and no issue as much as possible. Di ko na lang din siya hinabol para sa mga rilong yun. Kailan nangyari? 5 months ago. Napahilamos ng palad si Lucas at pagod na namewang. It's her. Wala na iba. She knows my passcode. The address of my parents. Hindi ko man lang naisip na siya yun. I thought sapat na yung awa ko para makonsensya siya at di na ulit magpakita sa akin. Akala ni Tiffany maglilaylaw muli si Stella gaya ng una nitong ginawa. Hindi niya inasahan na tatawagan siya nito nang diretso pagdaan ng 1 linggo. Nagluluto siya ng almusal ni Lucas dahil may sakit ito at absent si Max. Nagmimix siya ng pancake batter nang tumunog ang kanyang cellphone. May nagpadala ng message sa kanyang social media account. Sinilip niya ito at saglit. Dahil, baka importante nga. Nabitawan niya ang bowl na hawak at nakakabingi ang nilika nitong ingay sa sahig. Umatras si Tiffany at nagmamadaling hinubad ang apron na suot. Namumutla ang kanyang labi habang kinukuha ang bag sa sofa. Pinigilan siya ni Lucas at inagaw ang kanyang cellphone. Nakita nito ang reaksyon niya kaya sinilip din ito ang mensahe. Si Stella, hawak niya si Kelly. Nasa kanya ang anak ko. Anak mo? Hindi makalunok si Lucas habang tinitignan ang mukha ng bata sa larawan. Okay, we don't have time for questions. Sasama ako. Lucas, ang sabi dito, kailangan mag-isa ako. Obsessed na stalker yung babaeng yun. Hindi ko man lang inalala yung mangyayari kay Kelly oras na hinarap ko siya. Kung mag-isa kang pupunta, mas delikado. Alam mo yan. Huwag kang magpapadala sa pananakot niya. Oras na may mangyari sa bata, ako mismo magpapakulong sa baliw na yon. Look, your daughter is smiling in this picture. Baka naman hindi pa siya napapano. Fine,
pero susunod ka sa plano ko. Nang makapasok sila sa kotse, hindi maganda o gaga si Tiffany sa pag-contact sa mga kakilala. Hindi niya napansin ang kakaibang kislap sa mga mata ni Lucas. Tiffany, ilang taon na si Kelly? 7 taon na. 7 years old. Lucas, please, wag muna ngayon. Mag-focus muna tayo sa pagligtas sa kanya. Hindi na ito muling nagsalita pero matalim ang tingin nito sa kanya. Pagdating sa address na binigay ni Stella, isang lumang bodega sa dulo ng isang tahimik na kalsada ang bumungad sa kanila. Huminto sila sa may kalayuan bago sila bumaba. Nilatag ni Tiffany ang plano. Ako ang papasok sa harap. Idedistract ko siya. Habang paparating ang mga pulis, Lucas, umikot ka sa likod. Hanapin mo agad si Kelly, gamitin mo tong taser. Got it, ingat ka. Pumasok si Tiffany. Ang kamay ay nasa magkabilang gilid ng jacket kung saan nakatago ang maliit na taser. Sa gitna ng madilim na espasyo, may isang ilaw na nakatutok sa isang lumang upuan. Doon nakaupo si Kelly. May panyo sa bibig at nakatali ang kamay. Nagwala ito sa silya nung magkita sila. Sa likod ng bata si Stella. Wala itong dalang armas. Finally, kala ko talaga babaliwalain mo na lang to anak mo eh. Bitawan mo siya, Stella. Ako ang gusto mo. Hindi siya. Gusto mo bumawi sa akin, di ba? Nandito na ako. Huwag ka nang mandamay ng isang bata. Tumawa si Stella. Lumapit kay Kelly at hinawakan ang balikat nito. Alam mo ba kung sino ang tatay ng batang to, Tiffany? Kasi ako may hula ko kaya hindi ko siya magawang saktan. Fine, anong gusto mo mangyari? Bawiin mo kung anong sinabi mo kay Lucas. Ito lang ang alam kong paraan para makinig siya sa akin, kaya huwag kang mag-alala. Hindi kayo mapapaano ni Kelly. I want friends, not enemies. Nakarinig ng kaluskos si Tiffany. Maging si Stella na palingon. Agad niyang ginamit ang pagkakataon at kinoryente ang babae gamit ang dalang taser. Nagkumbulsyon si Stella. Lumabas si Lucas upang takpan ang mata ni Kelly mula sa marahas na tagpo. Nang mawala ng malay si Stella, hindi niya pinagalawang dalawa sa pwesto at hinintay na dumating ang mga otoridad. Maya-maya, lumapit si Tiffany kay Kelly. Tinanggal ang tali at panyo sa bibig ng bata matapos ang pag-a-assess ng mga pulis. Baby, okay ka lang? Mama! Niyakap siya nito ng mahigpit at humikbi. Samantala, pilit bumangon si Stella pero hinarangan to ni Lucas. Tapos na to, Stella. Hindi ka na makakalapit sa amin. Amin? Inaangkin mo ba yan bilang anak mo? She's not your daughter? Madumihang si Tiffany. Napatingin si Lucas sa kanya. Kelly is mine, right? Halos mabingi si Tiffany sa tibok ng kanyang puso. Hindi pa to ang tamang oras para pag-usapan yan. Is she my daughter? Pag-uulit ni Lucas sa malamig na tono. Nagwawala si Stella sa kamay ng mga pulis. Ayaw nitong sumagot siya pero tumingin siya sa mukha ng babae at ngumiti. Anak mo nga siya, Lucas. 8 years ago, pinagbuntis ko siya nang wala ka. Bumalot sa buong lugar ang iyak ni Stella. Napangiti si Tiffany dahil alam niya nasaktan niya ito. Pagka-uwi sa penthouse ni Lucas, pinatulog nila si Kelly sa master's bedroom. Si Tiffany nakatayo sa balkonahe ng bahay at nag-iisip. Inabot sila ng madaling araw sa estasyon. At kung hindi pa dahil kay Lucas, baka inabutan sila ng tanghali doon. Ang tanong ngayon, paano niya ito kakausapin? Lumabas ang lalaki mula sa kusina, hawak ang 2 tasa ng kape. Hindi ka pa rin natutulog? Di pa, marami tayong dapat pag-usapan. Naupo si Lucas sa silya at seryoso ang tingin sa kanya. Tungkol ba ito kay Kelly? Yes, Lucas. Anak mo siya. Nalaman ko lang na buntis ako 2 linggo matapos tayo maghiwalay. At oo, hindi kita hinanap. Hindi ko rin sinabi kasi galit na galit ako sa'yo noon. Galit dahil? Tiffany, ang babaw ng rason kung ba't ka umalis. Can't believe it. Lumaki yung anak ko na hindi ko alam dahil lang nagsiselos ka. Fuck that! Dahil nakita kita noon. Nakapatong sa'yo si Stella. At naghahalikan kayo. Kulang na lang maghubad kayo eh.
Kaya ako sa palagay mo, di ko dapat igalit yung nakita ko. Hindi ko pinagsisisihan na di kita pinakilala kay Kelly. Tumigil siya sandali at pinilit kontrolin ng boses. Para sa akin sapat na yun para isipin kong madumi ka. At hindi ka dapat pagkatiwalaan. Napakurap si Lucas at mukhang naguguluhan. Teka, hinalikan ako ni Stella? Don't play dumb, Lucas. Kitang-kita ko kayo. She was grinding on you. Napatayo ito at pilit inalala ang nangyari. Nakita ni Tiffany ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito, kaya kinabahan siya. Tiffany, hindi ko maalala ang nangyari yan. Tumayo siya at nilapitan ng sofa na kaharap mismo ng pinto. Dito ko kayo nakita, Lucas. I was crying. Sumisigaw ako pero hindi ka man lang umimik. Nagpatuloy kayo ni Stella sa kababuyan niyo kaya di na ako nagpakamartir. Naging mahina ang boses ni Lucas. Tila ba hindi nito masikmura ang sasabihin? Tiffany was never intimate with Stella. Dito ako natutulog tuwing umaga noon pa man. Alam mo yan. You're telling me you were asleep? Na hindi mo nararamdaman? That's bullshit, Lucas. Bullshit! Pagod na umupo si Lucas at napahawak sa ulo. Tiffany, wala nga. Wala akong maalala. Parang may sumundot sa puso ni Tiffany. Anong sinabi niya sa'yo nung umalis ako? Kaya pala galit na galit ka kay Stella pero hindi na ako nagtanong. Dati pa man naiinis ka na kapag may pinapare sa akin. Kaya naman nung sabihin niya na hindi mo makayanan ng trabaho ko. Dahil marami akong kaiksenang babae, naniwala ako. That's shallow, Tiffany. Alam mo noon pa man, na artista ko at parte yun ng trabaho. Kaya nung para bang halos saktan mo ko, dahil ayaw mo may ka-holding hands akong iba, binitiwan na kita. Yan ang sinabi niya sa'yo? Oo, at dahil sa pride ko hindi na kita tinanong. Hindi ko inisip na baka sinungaling siya. Ang akin lang siguro sawa ka na nga sa sitwasyon natin. Nagkatitigan silang dalawa. Parehong puno ng sama ng loob at panghihinayang. Lucas, hindi ko kailanman ginusto na iwan ka dahil sa trabaho mo. Alam kong passion mo yon. Oo, minsan naiingit ako sa leading ladies mo pero never ko naisip na iwan ka dahil lang doon. Ang totoo gusto ko pang suportahan ka. Pero nung gabing yun, nasaktan ako ng sobra. Akala ko pinili mo na si Stella. Napahawak si Lucas sa sentido. Tiffany, kailangan pa imbestigahan pa lalo ang babae niya. I'm telling you, kahit sa panaginip, di ko hahawakan si Stella. Tahimik na tumango si Tiffany at sa wakas, naramdaman niya ang gaan ng sitwasyon. 8 years, Lucas. Pasensya na kung di ko agad hinarap sa'yo si Kelly. Sa parting yun, inaamin ko mali ako. Dahil naging selfish ako. Hindi lang sa'yo kundi pati na rin sa kanya. Lumapit si Lucas at tinitigan siya ng diretsyo. Kung sinabi mo lang noon, o kung tinanong lang kita, baka magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Napangiti si Tiffany. Malungkot, pero alam niyang malaki ang posibilidad na totoo ito. At kung sinabi mo rin noon na wala kang kasalanan, baka hindi ko pinalaki si Kelly ng mag-isa. Tiffany, I'll make up for the lost time. Di pa naman siguro huli para bumawi sa kanya. Tumango naman siya. Tinignan niya kung naasan si Kelly. Pero Lucas, bago mo siya tuluyang makilala, kailangan muna natin magkasundo bilang magulang. Can we agree on shared custody? 50-50 tayo pagdating sa kanya. Kumibot ang labi nito na tila ba hindi kontento. I was thinking, what if dito muna kayo? Hanggang matapos ang trial kay Stella. Maraming taon man ang abutin but she will be safe here. Nag-init ang leeg ni Tiffany. Niyakap niya ang sarili para itago ang sayang nararamdaman. Nasa 30 na siya. Pero nakakaramdam pa rin siya ng munting kilig. And this is not right. Umiling siya kay Lucas kaya bumagsak ang ekspresyon nito. Bibisita kami dito lagi, okay ba? Tumango ang lalaki. I'll take anything, Tiffany. Kinabukasan, maagang nagising si Tiffany. Pagbukas niya ng pinto ng guest room,
Natutulog pa rin at mahigpit ang yakap ni Kelly sa stuffed toy nito. Lumabas siya para magtimpla ng kape pero naabutan siya ni Lucas na nakaupo sa sofa. Hawak ang cellphone at tila hindi natulog buong gabi. Di ka ba nagpahinga? May kausap ako kagabi. Nag-umpisa na silang imbestigahan si Stella. At may nakita sila ebidensya. Natagpuan sa bahay niya sandamakmak na tabletas sa pampatulog. Ano ibig mong sabihin? May mga resibo siya ng gamot. May mga dating staff sa building na nakapansing nakakatulog ako agad pagkatapos niya magdala ng kape o juice dito. Hindi ko maintindihan nun pero ngayon. Nung makita mo na yung nangyaring yon, siguro talagang wala akong malay, Tiffany. Kaya wala akong maalala. Sumiklab ang apoy sa kanyang dibdib. Lucas, that's not just wrong. That's a crime. Kahit makalabas pa siya ng kulungan, hindi ko hahayaan walang makuhang parusa ang babaeng yan. I feel dirty, Tiffany. Sinira niya kung ano meron tayo. Nagkunwari siyang mabait sa harapan ko, tas ito pala yung ginagawa niya. Lumapit siya upang yakapin nito ng mahigpit. Nanginginig si Tiffany sa matinding panghihinayang. Kung sinugod niya si Stella noon, nung araw na makita niya yon, baka hindi na nangyari ang lahat ng ito. Mama? Dumungaw si Kelly mula sa pinto habang hawak ang kumot. Agad siyang umayos at pinilit na ngumiti. Baby, gising ka na pala, halika rito. Lumapit si Kelly at umupo sa handungan niya. Nakatingin ito kay Lucas. Ikaw po yung nagligtas sa akin kagabi, di ba? Yes, kami ni Mama mo sumundo sa'yo doon. Salamat po. Sabi ni Kelly pagkatapos yumakap sa braso ni Lucas. Mabilis na niyapos ng ama ang bata at tinalikan sa noo. You're welcome, Kelly. Napatingin si Tiffany sa mga ito at ramdam niya ang pag-iinit sa kanyang puso. Iniwan niya saglit ang dalawa sa sala habang siya'y nagluluto sa kusina. Maya't maya, sinisilip niya ang mag-ama habang nag-uusap ang mga ito. Si Kelly naglalaro ng cellphone sa mesa habang si Lucas nakaupo sa tabi nito. Magaling ka sa puzzle? Sabi ni Mama, kailangan ko rin mag-practice para mas kumaling ako. Smart kid. Alam mo, parehong-pareho tayo ng kabataan ko. Talaga po? You can call me anything. Papa? Patanong na saad ng bata. Napasinghap si Lucas at sa kabila ng lahat ng bigat na dala ng huling araw, hindi nito napigilang umiti. Gusto ko yan. Thank you, Kelly. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Lucas. Tumayo ito at lumapit sa kanya para sagutin ang caller. Matapos sa ilang saglit na pakikinig, nagpasalamat to at binaba ang telepono. Ano nangyari? May balita na ba? Sabi ni Mama at Papa. Kailangan makulong agad si Stella. And they were curious about us. Nalaman kasi nila nangyari kahapon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Stella sa korte, Tiffany. Baka masaktan ko pa siya doon. Lucas, you're not alone. Nandito ako, nandito rin si Kelly. Marami kang fans na susuporta sa lahat ng gagawin mo. Sumulpot si Kelly mula sa likod, hawak ang cellphone ni Tiffany. Mama, ang ganda ng picture ko. Kinunan pala sila nito ng litrato habang magkayakap. Napangiti siya habang si Lucas naman kinarga ang bata. Salamat, Kelly. Ang cute ni Mama mo dito, oh. Sana makulong na yung Stella, Papa. I was so scared because of her. Hindi ko maintindihan sinasabi niya. Is she crazy, Papa? Napatingin si Lucas kay Tiffany. She is crazy, anak. Kaya sa susunod, kapag makakita ka ng taong kagaya ni Stella, iwasan mo agad. And do not talk to strangers, okay? Lumapit lang naman ako sa kanya kasi sabi niya kilala niya kung sinong papa ko. At ikaw pala yun. Nahabag si Tiffany kaya nilapitan niya ito. I'm sorry, Kelly. Huwag ka mag-alala. Di na kayo magkakalayo ni papa mo. Napangiti naman si Lucas sa kanyang sinabi. Inabot ito ang kanyang kamay habang karga pa rin si Kelly upang sabay na silang kumain sa kusina. Nang sumunod na araw, nagpunta sila sa abogado para ayusin ang lahat ng affidavit na kakailanganin. Habang pinipirmahan ni Lucas ang papeles, kita pa rin ang galit sa mukha nito.
Handa ka na ba talaga? Di ko alam, pero kailangan. Para matapos na to. At para wala na iba mabiktima si Stella. Sa likod ng sasakyan, nakikinig lang si Kelly sa kanilang pinag-uusapan. Noong makitang tahimik na sila, nagtawag ito. Papa, pagtapos na to, pwede tayo mag-ice cream? Natatawa namang tumango ang lalaki. Habang nag-uusap ang dalawa, abala si Tiffany sa pag-update kay Chantel. Hindi na siya bantay ni Lucas. Tapos na ang paninilbihan niya bilang gwardya nito. Ngayon, kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang buhay, hahayaan niya ito na pangunahan sila. Inabot na matagal na panahon bago nagsimula ang trial sa kaso ni Lucas kay Stella. Dahil high profile ang lalaki, marami ang gustong malaman kung anong kahihinatnan ng labang ito. Isang gabi, bago ang paghaharap ni Lucas at Stella sa korte, naabutan ni Tiffany ang lalaki sa balkonahe ng bahay. Nagmumukmok ito. Kumuha siya ng kumot at tinabihan niya ito. Ayaw na umuwi ni Kelly sa bahay. Mas gusto niya na rito. Umakbay sa kanya si Lucas. Sabi ko naman sa'yo, dito na kayo tumira. Nagsasayang ka lang ng gasolina at pamasahe sa pagkukommute. Mas komportable kapag magkakasama tayong tatlo. Pagkatapos ng gusot na to pag-uusapan natin ang tungkol dyan. Hindi makalimutan ni Tiffany ang araw na pinanood niya kung paano isinalaysay ni Lucas ang lahat na nangyari. Mula sa pagpapainom ni Stella ng pampatulog, hanggang sa i-play ang mga video na nakalap mula sa bahay mismo ni Stella. Nakita pa ni Tiffany ang video, yung araw na nahuli niya sa akto ang ginagawa ng babae. Nalinawan siya pero sa parehong pagkakataon, nadurog din ang kanyang puso. Matagal nang binabastos ni Stella si Lucas. Kahit anong pilit nito para buntisin ang sarili. Hindi naman magawa ng katawan ni Lucas ang gumana, lalo pat wala itong malay. Walang nagagawa si Stella, kundi sakyan ito at pilitin kahit wala namang reaksyon. Naisip ko rin na lagyan ng pampagana ang inumin niya sa kahaluan ng pampatulog pero baka kasi maunang gumana ang isa kaysa sa isa kaya naman di ko na tinuloy. I wonder first time na nakatingin siya sa akin di yung tulog siya. Nagawa pang umiyak ni Stella. Ngayon malabo na talaga yung mangyari. Halos masuka si Tiffany, pero mas inintindi niya ang nararamdaman ni Lucas sa ngayon. Kung nandidiri siya, ano na lang kaya ito? Pagkatapos ng hearing, lumabas sila ng korte at doon lang huminga ng malalim si Lucas. Nasa gilid siya ng pinto nang sumugod si Kelly at yumakap sa kanila. Tapos na, Mama, Papa? For today, oo. Pasensya ka na kung bawal ka sa loob, ha? May mga pinapakita kasi silang di pwede sa bata. It's okay, Papa. Kasama ko naman po si Lolo at Lola eh. Nagkatinginan sina Tiffany at Lucas. Nagulat siya noong abutin nito ang kanyang muka at halikan siya sa labi. Nagtakip ng mata si Kelly samantalang ang mga magulang naman ni Lucas ay napangiti. It's good that you're back together. After this, kailangan natin mag-celebrate sa labas, ha? Just tell us the date and your preferred location, Iha. Tahimik ang buong penthouse kinagabihan. Sa loob, tulog na si Kelly sa kwarto ni Lucas. Mahimbing at payapang nakayakap sa paborito nitong stuffed toy. Sa labas naman, sa maluwang na balcony naroon sina Tiffany at Lucas. Parehong may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Nakaupo sa mahabang upuan at nakasandal sa isa't isa. Sa ibaba, parang mga bituin ng ilaw sa lungsod. Tiffany, pasensya na. Para saan? Pasensya na sa lahat. Para sa 8 taon na wala ako sa buhay mo at ni Kelly. Para sa pride ko noon. Sa hindi pagtatanong kung ano ba talagang problema. Sa totoo lang, umabot na sa utak ko yung kasikatan, Tiffany. Naisip ko na, kung di mo matanggap ang trabaho ko, sige, bahala ka. Kakayanin ko naman kung wala ka eh. Sa katunayan nga niyan, unti-unti kong binago ang image ko. Di na ako tumatanggap ng may leading roles. Natatakot ako na baka makita mo sa TV na meron na ako ibang ka-love team tapos iisipin mo. Buti nga iniwan mo ako. Gusto ko pag manonood ka sa TV at makikita mo
Ang isang katulad ko sasabihin mong ang galing ko. At sana, hindi mo ako iniwan noon. Natawa siya sa sinabi nito. Hindi niya akalain na hanggang ngayon, di pa rin pala nawawala ang pagiging petty ni Lucas. Nagtagpo ang kanilang mga mata at parang lumabo ang paligid. Si Lucas lang ang malinaw niyang nakikita. Nagsayang tayo ng maraming taon. Oo, pero siguro kahit papano kailangan natin yon. Ba't mo naman nasabi yan? Hindi pa tayo handa nun. Ako, ayoko talaga aminin na nasaktan ako dati. Malakas ako. Yan nasabi ko sa lahat. Pero ang totoo niyan, di ako makakain at makatulog. Ngayon naisip kong, hindi pa pala talaga ako nag-mature. Ngayon alam ko na. Dapat, ayusin ko yung sarili ko. Sandali silang nanahimik at pinapanood ang mga ilaw sa malayo. Tila pareho silang nagbibilang ng mga taong nawala. Ang pwede na lang nilang gawin ngayon, ayusin ang kasalukuyan. Tiffany, gusto ko lang malaman mo, hindi ko hahayaang maulit ang nangyari noon. Ayoko mawala ka ulit. Lalo na ngayon, alam ko nandiyan si Kelly. Next time, lulunukin ko na yung pride ko at luluhod para makiusap kung kailangan. Lucas, hindi lang naman ikaw may napagtanto nitong nagdaang taon. Salamat kasi narinig ko kay Chantel, pinilit mo talaga siya na ako ay ipadala dito para bantayan ka. Well, it's because I missed you. Gusto ko makita kung kumusta ka na. Sinabi ko naka-move on na ako. Pero halata naman siguro na hindi pa. Hinihintay ko lang din na lumambot ka sa akin. At talagang susubukan ko ulit na ligawan ka. At naisip ko pang ang pagdating ng stalker ko, ang palihim na blessing sa buhay ko kasi nagkita ulit tayo. Di natin alam, siya rin pala ang rason kung ba't tayo nagkahiwalay. Lucas, kapag di mo na kaya at nandidiri ka pa rin sa nangyari, magsabi ka lang sa akin ha? Deal. I've always loved you, Tiffany. Papayag ako sa kahit ano. Tinitigan niya ang mukha nito at naisip na walang masyadong nagbago sa paraan nito ng pagpapakita ng pagmamahal. He's still the same addictive man with a big heart. Alam mo, baka ito na yung pinakamatino nating pag-uusap in 8 years. Baka nga. Kaya dapat i-celebrate natin. Celebrate? Paano? Simple lang. We give each other a chance to start over. Maya-maya lang bumukas ang pinto ng balcony at lumabas si Kelly. Halos nakapikit pa at bitbit ang teddy bear. Mama, Papa, pwede ba dito na lang ako matulog? Malambing nitong tanong. Nagkatinginan sina Tiffany at Lucas. Parehong may ngiting hindi mapigilan sa kakyutan ng anak. Halika rito. Saad ni Tiffany. At hinayaang maupo ang bata sa kandungan ni Lucas. At niyakap nila si Kelly pareho. At sa sandaling yun alam nilang dalawa. Ang bagong simula hindi na lang tungkol sa kanilang pagsasama, kundi sa batang umaasa na magiging maayos ang lahat kapag nariyan ang mama at papa niya. Kinabukasan, amoy na amoy ang bagong lutong itlog at kape sa buong penthouse. Maaga palang gising na si Tiffany. Naka-ponytail at suot ang simpleng shirt, si Lucas naman abala sa pagluluto. Naka-apron na may print na best chef in the world. Nirekomenda nito ang dating cook na si Max. Mula na maging permanente ang kanilang pagtira dito sa bahay ni Lucas. Di ko alam marunong ka pala magluto. Para matakam yung ex ko kapag nagkita kami ulit. Kumusta naman? Ano nangyari sa ex mo? Naging kami nga. Nakalimutan niya pa ako i-greet ng good morning. Napailing si Tiffany pero hindi mapigilang umiti. Alright Lucas, good morning. Bati niya sabay halik sa pisngi nito. Mama, Papa, good morning! Morning Kelly. Perfect timing. Mag-breakfast na tayo. Sumilip si Kelly sa kawali at napangiti. Yes, hugis bilog ang egg. Oh, I bought an egg shaper. Gusto ko sana maghugis bunny sila. Kaso di naman tama yung lumabas. Napangiti si Tiffany sa effort ni Lucas. Kaya naman pala may durog na itlog sa counter. Ilalagay ko sa egg sandwich mamaya. Di masasayang yung mga nilaga ko.
Tinapik niya ang balikat nito. Makakaubos ka na isang tray niyan araw-araw. Bukas iba naman Magkakaharap silang tatlo sa mesa habang kumakain. Mama, magiging family na ba tayo? Napatingin si Tiffany kay Lucas. Bakit mo na itanong, baby? Kasi para may papa na ako pagdating sa family day. Napatayo si Lucas at mabilis na hinagka ng noo ng anak. Hanggang sa tumanda ka, nandito lang lagi si papa at mama, okay? Pagkatapos magligpit ng pinagkainan, umupo silang tatlo sa sala. Si Kelly nagdo-drawing sa drawing book nito. Gusto ko mag-beach tayo. Sa beach lang kasi nagkagawa yung sandcastle. Alright. Isasama natin si Mamita at Papito para marami tayo, okay ba? Tumingin si Tiffany kay Lucas. Baka mamaya niyan tambakan na pala sa trabaho Kung bahala. Minsan na mag-request si Kelly pagbigyan na natin. Sa totoo lang, pagkatapos ng usapan hindi na nakapag-focus sa pagguhit si Kelly. Nakinig na lang siya sa kwento ni Lucas. Habang tinitignan niya ang refleksyon sa salamin, napapangiti si Tiffany. Ito kasi ang wala siya nun. Isang buong pamilya kasama ang lalaking mahal niya. Pagsapit ng hapon, nagdesisyon silang tatlong maglaro ng board game. Matunog na tawanan ang maririnig sa kanila. Ang saya-saya, para silang isang buong pamilya. Nang dumating naman ang gabi bago matulog si Kelly, nagkatuwaan pa silang tatlo. Nabuklatin ang isang bedtime story sa kwarto. Pagkatapos, nakatulog na ito. Lumabas sila ng kwarto na parehong nakangiti. Bumalik sila sa balcony. May bit-bit na tasa ng tsaa. Lucas, thank you. Bukas pagkatapos natin ihatid si Kelly sa school, sasamahan kita sa trabaho para matulungan kita. No worries, babe. Malapit na ang awarding night para sa film festival ngayon taon. Pray for me na sana manalo ako, okay? Given na yan. Go for your dreams, Lucas. Ilang tulog lang at dumating na ang gabi ng awarding night. Punong-puno ang Grand Theater ng mga artista, producers at press. Sa harap ng entablado nakaupo sina Lucas, Tiffany at Kelly. Kinakabahan ka? Medyo. This is not your first time, love. Kinakabahan ka pa rin talaga? Ngumiti lang si Lucas at kumindat kaya naman nagtaka siya. And the best actor award goes to Lucas Buencamino. Tumayo si Lucas at hinalikan si Tiffany sa pisngi at saglit na binuhat si Kelly. Nagsimula ang speech nito. Hindi ko to in-expect. Salamat sa mga tao na niwala sa akin. Sa production team, sa management, at sa lahat ng fans na walang sawang sumuporta. Pero higit sa lahat, may dalawang tao akong gustong pasalamatan ngayong gabi. Tiffany, my wife, at Kelly, our wonderful daughter. Hindi na nagulat ang lahat. Bagkus naghiyawan pa ang mga ito. Hindi ko ito makakamtan kung wala kayo sa tabi ko. And to Tiffany, I want to tell her that I'm thankful for the second chance and for the love she's giving us. At dahil natanggap ko ng pinakamalaking award ng career ko, gusto ko na rin mag-announce ng isa pang bagay. Magpapahinga na ang inyong lingkod sa show business. Sa pagkakataong to kahit si Tiffany nagulat, I want to rest. Hindi dahil sawa na ako sa industriya. It's because I want to focus on the biggest role I have in life. Ang pagiging asawa at ama para sa aking pamilya. Napalitan ng gulat ang masaya sanang tagpo. Gayon pa man walang makapagsisi kay Tiffany dahil kahit siya mismo walang alam na ito pala ang balak gawin ni Lucas. Ngayon niya lang ulit nakita na naging ganito kasaya si Lucas. Ang huli niyang naalala na naging ganito kasaya ito nang masintensyahan si Stella ng pagkakakulong sa ginawa nitong pambababoy. Talagang binuhat siya ng lalaki paakyat ng penthouse dahil sa kaginhawaan sa nadarama. Ngayon labis-labis ulit ang saya nito dahil sa kalayaan mula sa showbiz. Sa labas ng venue, habang papasakay sila ng sasakyan, sumisigaw ang mga fans, kumakaway at bumabati sa kanila. At sa gabing yun, sa gitna ng ilaw ng syudad,
at ingay ng traffic. Naramdaman nilang tatlo na ito ang simula ng mas tahimik pero mas masayang yugto ng kanilang buhay. Ang kwento ni na Lucas at Tiffany, nagpapakita na sa isang relasyon, hindi sapat ang pagmamahal lang. Mahalaga rin ang tiwala at komunikasyon. Nasira ang pag-iibigan nila dahil sa maling akala at kawalan ng tamang approach. Sa huli, ang pinakamahalagang aral, kapag desidido ka sa isang tao, huwag ka matakot magtanong at makinig. Dahil minsan, ang simpleng pag-uusap, ng bukas, sa puso, ay kayang magligtas ng isang pagmamahalan na muntik ng masira ng iba. The end.